Pinaka nakakadiring pagkain sa buong mundo na kahit ikaw ay isang Pilipino hinding-hindi mo tatangkain kumain ito dahil talagang nakakadiri. Titingnan mo pa lang sila, nakakasuka na. Kaya naman pasintabi lang sa lahat ng kumakain dyan. So tara, umpisahan na natin. Sandworm. Alam mo ba na sa Vietnam, may pagkain na para sa iba ay sobrang nakakadiri, pero para sa mga lokal ay isa itong delicacy. Ang pagkain na ito ay tinatawag na sandworm. Ang sandworm o seaworm ay isang uri ng uod na nakatira sa mabuhanging bahagi ng dagat. Hindi ito katulad ng ordinaryong uod sa lupa. Isa itong marine animal na matatagpuan sa ilang coastal areas ng Vietnam. Kapag panahon ng pag-ani, ang sandworm ay kinokolekta ng mga mangingisda mula sa buhangin. Pagkatapos nililinis ito ng mabuti upang maalis ang mga buhangin at iba pang dumi bago lutuin. Maraming paraan ng pagluluto ng sandworms. Ang pinakasikat ay ang paghalo nito sa itlog na parang gumagawa ng omelette. Hinahaluan ito ng sibuyas, dill, paminta at iba pang mga pampalasa bago iprito. May mga gumagawa rin ito bilang maliit na patis o bola-bola. Bukod dito, maaari din itong igisa, iprito hanggang sa maging malutong o ilagay sa sabaw. Ligtas ba itong kainin? Oo, pero dapat makikita mo kung paano niluto at kung katiwa-tiwala ang naghain sa'yo nito. Tulad ng ibang seafood, kailangan sariwa at malinis ang paghahanda upang maiwasan ng foodborne illness. May mga taong magtatanong dyan na masarap ba ang uod na yan. Ayon sa ilang mga turistang sumubok kumain nito, ang lasa daw nito ay medyo matamis na malinamnam at may lasa na parang alimango o hipon. Kapag hinalo ito sa itlog, nagiging mas creamy at mas masarap ang texture. Pero syempre, para sa mga unang beses makakita nito, ang itsura pa lang ay nakakatakot o nakakadiri na. Sa Vietnam, karaniwang ginagawa itong ulam kasabay ng mainit na kanin. Para sa kanila, isa ito sa pinakamasarap na lamang dagat. Maaari rin itong ihain kasama ng gulay o iba pang seafood dishes. Sa huli, ang sandworm ay ang isa sa mga pagkaing nagpapatunay na magkakaiba ang kultura ng pagkain sa bawat bansa. Ang maaaring mukhang kakaiba o nakakadiri sa atin, para sa kanila ay isang delicacy. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, susubukan mo bang kainin ng Vietnamese sandworms? Kaso Marzo, akala mo ba ang keso ay gawa lang sa gatas? Paano kung sabihin ko na may isang keso sa mundo na sadyang pinapalagyan ng buhay na uod bago kainin? Ito ang kaso Marzo, isa sa pinakakontrobersyal at pinakanakakagulat na pagkain sa buong mundo. Ang kaso Marzo ay isang tradisyonal na keso mula sa isla ng Sardinia. Ginagawa ito mula sa gatas ng tupa, katulad ng ordinaryong keso, ngunit dito nagsisimula ang kakaibang proseso. Kapag hinahanda ang keso, hindi ito agad kinakain. Iniiwan itong bukas upang lapitan ng isang uri ng langaw na tinatawag na cheese keeper. Nangingitlog ang langaw sa ibabaw ng keso at pagkalipas ng ilang araw, napipisa ang mga itlog at nagiging maliliit na uod o larvae. Dito nangyayari ang kakaiba. Ang mga uod ang kumakain sa keso. Habang kinakain nila ito, naglalabas sila ng enzymes na nagpapalambot at nagpapabago ng texture ng keso. Dahil dito, nagiging napakalambot at halos cream ang loob nito na may napakatapang na amoy at lasa. Maraming tao ang nagtatanong, kinakain ba talaga ang mga uod? Ang sagot ay oo. Sa tradisyonal na paraan ng pagkain, may mga kumakain ng keso kasama ang buhay na larvae, habang ang iba naman ay sinusubukang alisin muna ang mga ito bago kumain. Dahil buhay ang mga larvae, maaari silang tumalo ng ilang sentimetro, kaya may ilang kumakain na nagtatakip pa ng mata upang maiwasan ang pagtalsik ng mga larvae. Ligtas ba itong kainin? Iba-iba ang mga pananaw tungkol dito. Dahil may mga buhay na larvae at espesyal ang paraan ng paggawa nito, may mga alalahanin tungkol sa kaligtasan kung hindi ito naihanda o naiimbak ng maayos. Dahil dito, limitado lamang ang pagbebenta nito sa maraming lugar at hindi ito karaniwang makikita sa mga ordinaryong grocery store.
Pero para sa mga taga Sardinia, ang kaso marzu ay bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Para sa kanila, isa itong espesyal na pagkain na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, titikman mo ba ang kaso marzu? Surströmming. Isipin mo may isang pagkain na sobrang tapang ng amoy at may mga taong nasusuka bago pa lamang nila ito matikman. Ang pagkain na ito ay tinatawag na surströmming at marami ang mga nagsasabing isa ito sa pinakamabahong pagkain sa buong mundo. Ang surströmming ay isang tradisyonal na pagkain mula sa Sweden. Ginawa ito gamit ang maliliit na isda na tinatawag na Baltic herring. Matapos mahuli, nilalagyan ang mga ito ng kaunting asin, tinahayaang mag-ferment sa loob ng ilang buwan. Habang tumatagal ang fermentation, lalo pang lumalakas ang amoy nito hanggang sa umabot na sa puntong marami ang hindi na kayang tiisin ng baho nito kahit hindi pa nila natitikman. Kapag inilalagay ang mga isda sa lata, patuloy pa rin ang fermentation dahil dito nagkakaroon ng pressure sa loob kaya madalas lumolobo ang lata. Hindi ito palatandaan na sira ang pagkain, normal ito para sa surströmming. Ngayon, bakit nga ba maraming tao ang nasusuka sa pagkain na ito? Kapag binuksan ng lata, lumalabas ang napakatapang na amoy kung saan kahit ikaw mismo ay hindi mo gugustuhin kainin ito. Malansang amoy, mabahong amoy, basta halo-halo. Kaya naman marami ang mga taong napapaatras, napapapikit o tuluyang nasusuka, hindi pa man kinakain ito. Dahil dito naging viral ito online kung saan ang mga tao ay hindi na maituloy ang pagkain matapos lang maamoy ito. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ay sumusuka. Ang reaksyon ay iba-iba, depende sa tao at sa nakasanayan niyang pagkain. Sa Sweden, may mga paraan ng tamang pagkain ito. Karaniwang hindi kinakain ng direkta mula sa lata. Madalas itong inihahain kasama ang manipis na tinapay, pinakulaang patatas, hiniwang sibuyas at sour cream. Ang mga sangkap na ito ay ang tumutulong upang mabawasan ang tapang ng lasa at amoy. May mga iba't ibang taong gumagawa ng teknik para hindi nila maamoy. Minsan binubuksan nila ito sa labas ng kanilang bahay o di naman kaya sa ilalim ng tubig para hindi kumalat ang mabahong amoy na ito. Ligtas ba itong kainin? Oo, kung maayos ang pagkakagawa at pag-iimbak nito. Ang matapang na amoy ay ang resulta ng fermentation at hindi ito otomatikong nangangahulugan na panis na o delikado ang pagkain. Gayunpaman, katulad ng ibang fermented foods, dapat itong manggaling sa mapagkakatiwalaang pinagmulan at wag na wag kakainin kung may senyalis na ng pagkasira na hindi normal sa produkto. Sa huli, ang surströmming ay maaaring isa sa mga pagkaing pinakamaraming viral reaction sa internet. Para sa iba, ito ay halos hindi matiis ang amoy, ngunit para sa mga taga-Sweden, isa itong tradisyonal na pagkain na kinakain lamang sa mga espesyal na pagkakataon. So ayan, ang tatlo sa pinaka-nakakadiring pagkain sa buong mundo. Ikaw kapatid, tatanungin kita, kakain ka ba niyan? Comment mo naman dyan sa ibaba ng videong ito.